Good morning po. Tayo po'y mag-aral ng salita ng Diyos, the book of Hebrews chapter 4 verse 16. Kaya't huwag tayong mag-atubiling lumapit sa trono ng mahabaging Diyos upang makamtan natin ang habag at kalinga sa panahon ng ating pangangailangan. God's grace for the race. Alam niyo po, isa po sa pinakamahirap ay yung magsimula ka. At ngayon po, pagkatapos ng Pasko, ang mindset po natin ay kadalasan nanduroon po sa pagsisimulang muli. Alam niyo po, para sa ibang tao ay madali yan. Pero sa mga tao na para bagang dumadaan na sa buhay ng paulit-ulit at nagkakaedad na, parang ang hirap magsimula ulit. Pero wala po tayong magagawa kasi ganun po ang buhay. Ang sabi po sa Hebrews chapter 12 verse 1, "And let us run with perseverance the race marked out for us." So ibig sabihin meron talaga tayong takbuhin o race na dapat nating takbuhin. At yan ay matatakbo lamang po natin sa pamamagitan po ng biyaya ng Diyos na kailangan natin sa bawat araw. At higit sa lahat, dapat ay matutunan nating tumakbo ng may perseverance. Kung pag-aaralan niyo po yung salitang perseverance, kadalasan pong naiisip nating synonym ng salitang perseverance ay yung patience. Pero kung titignan niyo po sa Greek, ang ibig sabihin po niyan ay hupomone. Ang malapit pong salita diyan ay yung persistence, steadfastness, and endurance. Pero kung lalaliman pa po natin at idadissect po natin yung salitang persistence at perseverance, yan po ay nangangahulugan ng dalawang salita. Hupo, mone, meaning hyperstay, to stay under. So yun po yung pinakamalapit. Or to stay on course. Kailangan manatili tayong tumatakbo na hindi nalalayo po doon sa course or sa race na ibinibigay sa atin ng Diyos. At alam niyo po, hindi po madali yan kasi may realidad po ang buhay. Sa totoo lang po, sa buhay na ito, maraming competition, maraming struggles, maraming mga pagsubok. At may realidad din po yung ating human nature. Kadalasan po napapagod tayo, nag-give up po tayo sa buhay at ayaw na nating makipaglaban. At lalo na kung ikaw ay meron pang pinagdadaan ng mga problema, sakit, pagsubok sa buhay at ibang uri ng struggles, iniisip mo, ayoko nang tumakbo. Kaya lang po, lagi nating tatandaan na doon natin kailangan ang grace ng Lord sa bawat araw ng ating buhay. Yun po sinasabi nitong Hebrews chapter 4 verse 16 na kung saan sinasabi diyan, huwag tayong mag-atubiling lumapit sa trono ng mahabaging Diyos. Napakaganda po ng description niyan sa English Bible. Ang sabi po diyan, God's throne of grace. Ibig sabihin, sagana pala ang biyaya ng Diyos para sa ating mga nananalig sa Kanya. Kaya totoo po yung sinasabi doon sa Isaiah 40 verse 31, "But those who hope in the Lord will renew their strength. They will soar on wings like eagles. They will run and not grow weary. They will walk and not be faint." So, ibig sabihin, kapag ang biyaya ng Diyos ang umiral sa ating buhay, magagawa po nating tumakbo ng may perseverance sa buhay na ito. Kaya sa bawat araw po ng ating buhay, kailangan po natin ang biyaya ng Diyos. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, muli tulungan mo kami sa araw na ito na magawa namin ang iyong kalooban at matakbo namin ang aming takbuhin with perseverance. Dalangin ko po sa mga kapatid kong nanghihina, nanlulupaypay, natatakot, sa mga kapatid ko na pagod na sa buhay at nais nang mag-give up, sa mga kapatid ko na merong struggles at sa tingin nila parang ayaw na nilang magsimulang muli. Dalangin ko, Panginoon, yung biyaya mo, yung kagandahang loob mo, ang kumilos
sa kanilang buhay at magpanibagong sigla ang bawat isa sa amin upang muli ay takbuhin namin yung race na inilaan mo sa bawat isa sa amin. At ang dalangin ko muli sa paghahanda namin sa bagong taon, yung masaganang biyaya mo ang sumaamin. Salamat po Ama at patuloy mo kaming biyayaan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo sa buhay na ito. Pagpalain mo ang bawat isa sa amin. Ito ang aming taimtim na panalangin. In Jesus' name, Amen. Again, ito si Pastor Jojo nagpapaalala upang daluyan tayo ng pagpapala, manatili tayo sa kanyang salita. Good morning.